ang iyong kamandag. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Let us pray, Father, sa amin pong pag-alala sa inyong makapangyarihang gawa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pinakita niyo po ang inyong kadakilaan, ang inyong soberenya, ang inyong makapangyarihang gawa upang magkaroon kami ng pag-asa, Ama, na mayroon pong buhay sa realidad ng kamatayan. Salamat po na ipinakita niyo sa amin, dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, na tunay po na nagtagumpay na po ang inyong anak sa kamatayan. Kaya nawa po sa aming pangkasalukuyang panahon ay angkinin namin ang victory na ito, panghawakan namin sapagkat nagtagumpay na kayo at kailangan kaming lumakad dito sa katagumpayan ito na kung saan naniniwala kami, Ama, lahat ng aming gagawin na nasa ilalim po ng biyaya sa pangunguna nyo, sa inyong kapangyarihan, tunay, Ama, na magtatagumpay din kami. Amen. Salamat po sa gabing ito. Samahan nyo kami, pakalinisin nyo kami sa lahat ng aming pagkukulang sa inyo, at magbigay kayo, Ama, ng karunungan sa amin sa sandaling ito, sa aming pagbubulay, sa maikling mga minutong dadaan. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Makakupo tayong lahat, mga kapatid. Sa ilang saglit po ay we will celebrate po yung Holy Communion, mga kapatid, no? At once a year natin 'to ginagawa. At kadalasan po yung mga kapatid na kapag Holy Week, minsan hindi namin maapurat eh. I mean, hindi namin makita, no? Kasi nga may iba na may work pa, may iba naman nagbabakasyon, abala, no? Kaya itong Holy Week talaga parang ano eh, no? Parang napupunta sa ibang bagay na dapat sana ay nagre-reflect, no, ang mga tao. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi nga I believe na tayong mga totoong mananampalataya ay alam natin kung ano ang kahulugan ng celebration na to. Amen po, no? Alam natin. So, nasaan man tayong lugar, may mga nasa Baguio, baka may mga nasa Bora pa, no? Pero dapat alam natin as Christians kung ano ba yung celebration na sineselebrate po natin ngayong malapit na po ang katapusan ng Holy Week, no? Dahil ilang oras na lang po ay Easter Sunday na. So, we believe, mga kapatid, no, sa biyaya po ng Diyos sa atin. So, eto po, may sinabi po ang Bible, mga kapatid, no, na isa ito sa pinakamahalagang event sa human history, no, sa kasaysayan ng tao. Ito yung pagkabuhay ni Jesus of Nazareth mula sa kamatayan. So, napaka-unique ng leader ng ating religion o ng ating faith kasi napakahiwaga ng muling pagkabuhay mula sa kamatayan kasi wala pong nakakabalik na tao pag namatay, no? Kapag namatay na tayo, totally patay talaga, no? Hindi tayo nakakabalik. Pero sa Bible po, may mga tao na naranasan nila na hindi mamatay, tulad ni Elijah na hindi namatay, no? Si Elijah po, si Elias, no, na tinatawag natin na siya ang representative ng mga propeta sa Bible. Sinundo siya ng isang chariot na nag-aapoy, no, dinala siya sa langit. So, kung titignan niyo sa scripture, hindi niya naranasang mamatay, no, si Elijah. At meron pa pong isa si Enoch, no, yung sinasabi na ikapitong apo ni Adam, no. Sabi ng Bible, dinala siya sa langit ng Diyos at hindi niya nakita ang death. So, talagang phenomenal din yung may mga tao na hindi nakakita ng kamatayan, hindi nila na-experience ang death. Naranasan. Hindi nila naranasang mamatay. Pero ang Panginoong Hesukristo natin, naranasan yung mamatay. Amen po, no? Kakaiba kasi totoo na siya'y Diyos sa human flesh. I believe, no? May ibang sekta kasi hindi sila naniniwala na siya ay Son of God, pero may mga sekta na they don't believe na siya ay God o siya ay part of Godhead, yung sinasabi na mataas na Diyos, no, yung sinasabi na fullness ng Diyos, no. So
sa kanila parang he is just a man, no? Isang prophet na holy. Kaya lang po, no, we believe, no, sa claim ng Bible na siya'y sambahin ng kanyang mga disciples kasi ang daming verses sa Bible na siya'y sinamba. At alam natin, logically, kapag sinamba ang isang tao, alam natin, pinoforbid ng Diyos, ayaw ng Diyos na may ibang sasambahin, no? Nakalagay yan sa Exodus dito, di ba? Exodus 20, ang sabi, wala kayong ibang sasambahin, wala kayong ibang yuyukuran. Ang sabi ng Diyos sa Israel, ako lang ang tunay na Diyos. Pero how come na itong Son of God na to ay wino-worship, sinasamba siya, at hinahayaan niyang sambahin siya. Sinamba siya nila Peter, sinamba siya nila John, sinamba siya ng mga taong pinagaling niya, even the demons, mga kapatid, no, kinikilala siya, at siya'y sinasamba. So kung siya ay tao lamang, bakit sinasamba siya? So alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo hindi lang basta tao, no? Siya po ay kumakatawan sa tunay na Diyos, anak siya ng Diyos, at ang sabi ng Bible, siya ay salita ng Diyos, at ang sabi ng Bible, pinakamaganda, ang salita ay Diyos. The Word is God. Kaya ang Panginoong Jesucristo po, siya ay Diyos, 100%, no? At siya ay tao din, 100%. So, Pastor, pwede ba yun? Opo, no? Ang ating Panginoong Jesucristo ay paradoxical, no? Siya po ay taong-tao po, tulad natin, no? Ang pagkakaiba lang natin sa Kanya, yung DNA niya po ay divine, no? Yung kanyang blood, no? Yung kanyang blood cell ay divine kasi ang sabi, dugo ng Diyos yun. Kasi si Maria, nang ipagbuntis siya, walang human na lalaki ang gumalaw sa kanya. Kundi ang sabi ng Bible, lumapag ang Holy Spirit. Kaya si Jesus ay tao, pero tao na galing sa langit, no? Siya po ay gumamit ang Diyos ng isang virgin para ipanganak siya, pero ang purpose ng Diyos, mamatay itong anak niya na ito para pangtubo sa kasalanan natin. Amen po. No? Kaya kung titingnan natin, ang tutubo sa atin, hindi tulad natin na imperfect. Kasi hindi pwedeng tumubos ang isang sinner sa isang sinner. Naintindihan niyo po, no? Kasi makasalanan ka na nga, ikaw pa yung tutubo sa makasalanan. Paano yun, di ba? Equal lang kayo pagdating sa virtue ng sin, no? Pagdating sa kasalanan, how come natutubusin ko si Tito kung ako din ay sinner din? So ang kailangan, ang gamitin ng Diyos, yung sinless tao na walang kasalanan. Kaya mga kapatid, phenomenal si Jesus kasi siya lang naman ang taong lumakad sa mundo na sinless. Hindi po siya nagkasala kailanman. No? Di tulad natin, bagong panganak pa lang tayo. No? Mga kapatid, may dala-dala tayo na ang sabi po ay sinner's blood. No? Dala natin eh. Kaya kung titingnan nyo po no, ang isang bata, habang lumalaki, do innocent ang bata, habang lumalaki siya, accountable na siya sa kanyang age, napansin niyo po, nagkakasala ang bata, no? Nandiyan yung matigas ang ulo, di ba? Sinasaway natin dapat kasi hard-headed, pero si Jesus, hindi siya nagpasaway minsan sa magulang niya, no? Akala lang natin na, minsan kasi tita, hinanap siya ni Maria at Jose, di ba nawawala? At ang sabi sa kanya, nasaan ka ba? Hinahanap pa namin ilang araw na, di ba? So, parang tingin nila, matigas ang ulo mo. Pero nang sumagot si Jesus, nung bata pa siya, no, di ba? Sabi niya, di mo ba dapat ginagawa ko yung business ng tatay ko? Di ba sabi niya? So, nagulat sila sa sagot kasi hindi naman pala matigas ang ulo niya, no? Kundi ginagawa niya lang kung ano ang dapat niyang gawin. No? Nagtuturo siya sa mga religious leaders, bata nagtuturo, ibig sabihin may alam na siya tungkol sa law. No? At alam natin si Jesus, aral siya sa batas ng Israel. Kaya mga kapatid, ang Panginoon ang mamatay siya, phenomenal. Amen po? Kasi, first time sa kasaysayan natin na may nabuhay mula sa mga patay. So ang tanong, totoo ba talaga yon? Kasi mga kapatid, marami nagsasabi na simbolo lang, baka nag-hallucinate lang yung mga alagad, di ba? May mga ganun po. Minsan sa documentary, may mapapanood kayo na, is Jesus truly rise from the dead? No? Siya ba talaga ay nabuhay sa mga patay? So mga kapatid, alam natin ano, na wala nang nakita doon sa libingan. Kasi ang pinaka-basis po, no, nilibing si Jesus sa isang libingan na malapit doon sa Kalbaryo. At hindi niya libingan 'yon, ano, libingan ng isang tigasunod niya lang, no. Pinahiram lang sa kanya, no. Kaya ang Panginoon walang pag-aayos sa mundo nung nandito, no. Lahat ano lang provided lang sa kanya. Provide yung kanyang astong sinakyan, yung libingan niya ibang tao may-ari, pero pinayagan siyang doon ilibing kasi nananalig sila kay Jesus. Pero in a third day nang mamatay si Jesus, mga kapatid, no. Nung ikatlong araw, literal pong ikatlong araw, nabuhay siya mula sa mga patay. So ang tanong, ano po bang kahulugan ng pagkabuhay niya?
So mga kapatid, pakinggan niyo po yung sinabi ni Pablo, no, sa 1 Corinthians. Tingnan, ano bang meaning ng kanyang death, no? So maganda po, pakinggan niyo po ang sinabi ni Paul sa chapter 15 din ng 1 Corinthians. Ito ang sabi ni Pablo sa atin. Babasahin ko po yung verse sa Bible, dito po sa verse 14. Totoo nga bang nabuhay si Jesus? Kasi marami nagda-doubt noon pa pala, mga kapatid, no? Hindi po ngayon, kundi kahit noon pa pala, marami na ang nagdududa sa claim ng mga Christians na nakita namin si Jesus, nabuhay talaga siya mula sa mga patay. Ito ang patotoo ni Pablo, no? Kasi si Pablo ay first hand na experience niya, nakausap niya si Jesus sa Damascus Road, sa Syria. No, na siya ay si Pablo po, para alam natin ang kanyang background. Kasi Pablo ay siya lang naman ang kalaban ng mga unang Kristiyano noong araw, di ba? Hindi pa siya believer noon. Isa siyang Hudyo na tigasunod ng Judaism, no? So ang Judaism kasi alam natin na law of Moses, no, dito yung sinusunod. So ang Christian faith ay hindi tinatanggap ng Israel, no? Tandaan po natin ang Israel hanggang ngayon na unbeliever sila kay Jesus, no? Kaya mahirap mag-evangelize sa Israel, mga kapatid, no? Pero Holy Land yan, pero alam natin ang pinoforbid na mag-preach sa lugar na yan. Pero doon ako nagtataka, no? Israel naman ay democratic na lugar, no? Secular naman sila, pero bakit pag nangangaral ka tungkol kay Jesus, parang ayaw nila, no? So, ito ang sabi ng Bible. Tingnan niyo po, kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral. So, ibig sabihin pala, ang gospel po pala ay dalawang bagay ang dapat natin maintindihan. Ano? Ang ating preaching ay namatay si Jesus at muli siyang nabuhay. No? Yun ang gospel. Mabuting balita kasi yun ang instrumento ng Diyos para sa salvation ng tao. Amen po, ano? Yun yung paraan ng Diyos para masave tayo. Kaya sabi ni Pablo, kung hindi mo rin binuhay si Jesus, yung faith mo walang kabuluhan. Diba? Ba't ba tayo sumasampalataya kung hindi naman pala nabuhay siya, no? Kunwari lang pa na nag-hallucinate lang sila. Pero sabi ni Pablo, kung walang nabuhay sa mga patay na Kristo, anong faith mayroon tayo? So, vanity, no? Walang kabuluhan ng faith natin. At walang kabuluhan ang inyong faith. Sabi ng verse 15, at kami ay lalabas na sabi niya, mga false prophet. Sabi ni Pablo, no? Lalabas kami mga preacher niya na mga false prophet kami kasi nagkikrim lang kami ng hindi totoo. Pero anong sabi ni Pablo? Sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay sa mga patay. Di ba? Ang Panginoong Jesucristo. At ang sabi rito, mga kapatid, ang sabi niya rito, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Jesucristo, na hindi siya, sabi rito, na hindi siyang muling nabuhay kung tunay nga na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. So, ibig sabihin po, ito na yung promise ng Diyos, mga kapatid, no, sa tao, na kung saan po, ang pagkabuhay pala ni Jesus ay pangako ng Diyos sa atin na, mga kapatid, no, na mayroon pala o posible po pala na hindi tayo mamatay. Amen po ba? Mga kapatid, kailangan kasi ang matuldukan, ang kamatayan. Amen po? Kasi ang tao po, no, ang design ng Diyos sa atin ay mabuhay tayo ng walang hanggan. Amen po? No? Yan po ang design natin, no? Na hindi tayo wala ng pag-iyak, tama po ba? Hindi na tayo luluha. Amen ba, mga kapatid, no? Na iniisip natin na possible po ba na mabuhay pa ang tao ng habang buhay, na hindi na tayo magdurusa pa, di ba? Na magkakaroon ng peace sa mundo, di ba? So, ipinakita po ng resurrection sa atin, no, yung muling pagkabuhay ni Jesus, mga kapatid, no, napakaganda na mayroon pala talagang mensahe ang Diyos sa atin na dapat natin panghawakan na may pagkabuhay pala magmuli. So, si Jesus po, pinakita ng Bible sa atin, no? Anong sabi, mga kapatid? Tingnan niyo po, babasahin ko sa inyo to. Sabi rito, o kamatayan, sabi rito, saan naroon ka? Nasaan ang iyong nasaan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong kamandag? Ibig sabihin po, si Jesus lang naman ang tumalo sa kamatayan. Amen po, no? Walang propeta ng reliyon sa mundo na nakagawa niyan. Even yung Prophet Muhammad ng Islam, hanggang ngayon patay siya. Si Buddha ng mga Buddhists, patay pa rin siya hanggang ngayon, no? So, yung mga leaders ng religion sa mundo, sila ay nandoon sa sementeryo pa rin yung kanilang katawan, maliban sa iisa. Sino po siya? Yeshua, ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, no, matindi ang claim ng Christianity, no, na ating prophet, ang ating Savior,
ay buhay at hindi na po siya kailanman mamamatay. Ipinakita lang ni Yeshua, kasi yan ang pangalan niya sa Israel, ano? Yehoshua. Ipinakita lang ni Yehoshua na siya ang Messiah. Siya ang Kristo na hinihintay ng buong mundo. Kaya mga kapatid, mayroon akong itatanong. Naniniwala po ba kayo na muli siya magbabalik sa mundo? Di ba? Magbabalik po siya. Pastor, kailan? Mga kapatid, nagpaparamdam na siya ngayon, no? He will come back po. Malapit na. Kaya we are longing for His second coming. Amen po. Papunta na siya dito. Kaya mga kapatid, no, magugulat ang Israel, magugulat ang Iran, ang US, kasi sa kanyang pagbabalik, doon magkakaroon ng world peace. Amen po. Bagamat tita, may interruption na mangyayari. No? According to the Bible, tito, may antichrist muna na eepal. No? May papapil lang tita na ang sasabihin ng mga tao, ito na yung hinihintay natin, hindi pala nila alam, impostor lang. No? Pero, Pastor, may tanong ako, paano namin malalaman yung totoong Jesus? Di ba, no? Ang ganda, di ba? So, eto po, no, may sinabi si Pablo sa atin, no? Basahin ko po ito sa inyo, no, na, ang sabi po rito, mga kapatid, no? Basahin ko yung nakasulat po sa, okay, dito po sa Thessalonians, no? Babasahin ko po ito sa inyo. Pakinggan nyo po. Okay. Ito yung maganda. Okay, 2 Thessalonians. Okay, so, ang ating Panginoong Kristo, nabuhay siya at hindi na siya mamamatay at siya'y muling magbabalik. So, ito ang sabi ng Bible, mga kapatid, no? Darating ang Panginoon, amen po? So, bago siya dumating, no? Dito tayo magtatapos at magko-communion po tayo. Ang sabi rito, ang hiwaga ng kasamaan, sabi ng verse 7, chapter 2 ng 2 Thessalonians, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang may pumipigil ngayon hanggang sa ito'y alisin. At kung magagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng kanyang pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin niya ang kasamaan. So mga kapatid, bakit si Jesus nabuhay mula sa mga patay? Para talunin ang kamatayan at ang kasalanan. Amen po, no? Para tayo po ay wag nang mag-alala pa, no? Amen po. Wag na tayo titang mag-isip na pag namatay na tayo, wala na. Di ba, no? Yun ang tingin natin, no? Pag namatay na tayo, tapos na. Pero hindi pala, tita. Pag tayo pala ay na kay Jesus, no? At si Jesus nasa atin, tayo ay kinahabagan, part tayo ng mga Christians na born again, tinanggap natin siya na Savior natin, no? Personal Lord and Savior. So, sabi ng Bible sa atin, may buhay tayong walang hanggan. At ang sabi ni Jesus sa atin, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Pastor, mararanasan pa rin natin yung kamatayan ng katawan, tama? Oo, pero katawan lang ang mamamatay, tama ho? Di ba, no? Pero yung totoong ikaw, no? Yung sinasabi na eternal life, na yan ang identity mo. Amen po? Kasi mga kapatid, ang ating identity, pag Christian na tayo, tandaan po natin, hindi na yung biological life natin na papunta sa lupa, no? Ang ating identity, tita, eternal life. Amen po? Yung buhay ng Diyos na immortal, no? Kaya, yun na tayo. Yun ang bagong tayo. May eternal life na tayo. Kaya tingnan niyo po, ang sabi ng Bible sa atin, pag dumating si Jesus ngayon, no, para tayo po ay ipunin niya, no, sa kanyang muling pagparito, ang sabi, kanyang papatayin ang dyablo, no, sa mundong ito. Sabi po, papatayin niya ng kanyang salita. Amen po? Kaya mga kapatid, no, yung totoong Jesus na paparating sa mundo, wala siyang ibang idedeklara kundi kung ano ang sinasabi ng Bible. Amen po? Hindi po siya, ang peking Jesus, gagamit din siya ng Bible, pero alam natin na hindi biblical yung kanyang sasabihin, tita, no? Puros kasamaan, puros deception ang gagawin ng Antichrist, no? Lolokohin niya ang mga tao. Pero yung totoong Jesus, ang sabi po, darating siya ng may authority. Di ba ang sabi rito? At ang sabi, bubuksan niya ang misteryo ng gospel sa atin. Amen po? Yung ano ba talaga ang kahulugan ng Bible, no? So, malalaman natin ang tamang aral ng Bible sa kanyang muling pagparito, no? Yung tamang teaching, mga kapatid, no? Baka may magtanong sa inyo, Pastor, di ba ang tamang teaching hindi naman natin talaga malalaman? Hindi po malalaman natin, no? Pastor, paano yan? Mayroon na kaming teaching sa church namin, no? May alam ako tungkol sa religion namin. Pero mga kapatid, mas mahalaga, alam natin ang laman ng Bible. Tama po ba? Tayo mismo, alam natin na nababasa natin ang Bible, alam natin yung kahulugan ng Bible, no? Alam natin yung revelation sa atin. Kaya ang sabi po sa atin nakalagay, sa pagdating ni Jesus muli, no, para i-conquer niya na, no? Hindi lang kamatay ng i-conquer. Tama po ba? Even Satan. Di ba mga kapatid, ang ganda ng meaning ng resurrection, no? Nabuhay si Jesus,
Na-conquer niya ang death, kinonquer niya ang sin, pero may isa pa siyang dapat makonquer, tita, di ba? Yung paghahari ng dyablo sa mundo. Amen po? Kaya mga kapatid, sa mundo natin, huwag kayong magugulat, ha? Bakit Pastor magulo? Di ba? Puro chaos. Nandito pa ang dyablo, tita, eh. Di ba? Nandiyan pa siya, eh. Pero, nangako ang Diyos. Amen po? Pagbalik niya, tama? Ni Jesus, patatapakan niya sa kanyang mga paa ang ulo ng dyablo. So mga kapatid, sinong gagamitin niya? Tayo po, mga anak ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi. Sabi rito, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ng dyablo. Ang sabi ng may buong kapangyarihan, may mga tanda't kababalaghan. Grabe, ano? Gagamit din pala ang Antikristo ng milagro para ang tao po'y lokohin niya, no? Sa maling teaching. Pero ang sabi ng Bible malinaw, ito po ang sabi, no? Lahat ng maniniwala sa maling teaching na ito ng Antichrist, ang sabi po, silang lahat ay hahatulan dahil hindi sila sumampalataya sa katotohanan, kundi sa kasinungalingan. Ngunit, anong sabi ni Pablo? Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Kayo'y hinirang ng Diyos. Amen po? Buhat pa ng pasimula. Diba? Ito po mga kapatid yung ating pinanghahawakan. Pastor, paano ko po ba malalaman na ako po ay part ng mga tinawag? Ako po ay isang totoong Kristiyano. Alam niyo po ang totoong Christian, sabi ng Bible, wala pa ang mundo, kilala ka na ng Diyos, no? Hinirang ka na niya, kilala ka niya. Kaya nga ang sabi nakalagay, tingnan niyo po, pakinggan niyo po mga minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, mula pa ng pasimula. Kailan ba nagpasimula ang lahat ng bagay? Nang ang Diyos ay lumalang. Tama ko ba? Nang ideklara ng Diyos ang panahon, ang existence ng planeta natin. So, doon pa lang pala sa dulo ng simula ay, anong sabi tita? Hindi po incidentally naging Kristiyano ang isang tao. Amen po? Ang Kristiyano po pala hindi gawa ng ating kalooban, no? Sabi ng Bible sa atin, hinirang ng Diyos ang mga Kristiyano. Amen po? Naniniwala po ba kayo? Hindi tayo ang author kung bakit tayo naging Christian. Amen po? Di ba? Sabi ng Bible, hinirang ka. Tinawag ka. Di ba? Kinilala ka na niya. Kaya mga kapatid, eto yung sinasabi na bahagi tayo ng mga tinawag kung totoong tayo po ay believer, no? Kaya sabi nga walang Kristiyano na ginawang Kristiyano ang kanyang sarili. No, sabi ng isang pastor, narinig ko yan, no? Kundi Diyos lang ang pwedeng mag-create ng isang Kristiyano. Kasi hindi natin kaya maging Kristiyano sa sarili natin. Only God and God alone. Kaya mga kapatid, no, part ba tayo ng mga binuhay magmuli? Amen ba? Tayo po ba ay part ng mga nag-resurrect na ng mga anak ng Diyos? So mga kapatid, purihin ng Diyos, no? Nagtagumpay na ang buhay laban sa kamatayan, no? Wala nang kapangyarihan sa atin ang kamatayan ni ang kautusan. Sabi po, no? Kahit yung religious morality, kasi sabi ng Bible sa atin, hindi kaya ng moralidad ng relihiyon magbago ang tao. It's only by the resurrection of Jesus para tayo po ay matransform. Amen po? Mabago ang totoong tayo. Magkaroon tayo ng katotohanan na alam natin, Diyos lang ang gumawa sa atin yan. So, mag-pray tayo mga kapatid, no? Sa ating pong celebration ngayong pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Hallelujah. Father, salamat po sa teaching nyo na binigay ngayon sa gabing ito na mayroon pong resurrection from the dead. At nangyari po ito when your only begotten Son rise from the dead, the Lord Jesus Christ, the Savior of the world. Kaya Father, sa amin pong pag-alala sa historical event na ito na nangyari sa Israel, at hanggang ngayon, Ama, ito'y sineselebrate namin sapagkat hindi lang past event ang resurrection, ito ay may revelation sa huling panahon na ang Jesus na ito na nabuhay at umakyat sa langit ay muling paparito one of these days upang kami ay ipunin, dalhin sa alapaap, upang ang mundong ito na aming ginagalawan ay mabago sa pamamagitan niya. Ama, gamitin niyo kami sa pagbabagong gagawin niyo sa mundo. Ang resurrection ng inyong anak ay patunay na ang kapangyarihan niyo po ay talagang walang makakapigil, walang makakahadlang. I-bless niyo ang gabing ito sa aming fellowship ngayon as we take the Holy Communion, Father. Nawa po, alalahanin namin ang ginawa ni Jesus sa amin, ang aming Lord and Savior,
be with us. In the name of Jesus we pray. Lahat po tayo magsabi ng Amen. So,